Mga ka-sports, isang magandang araw sa inyong lahat. Mainit na usapan ang posibleng pagbabalik ni Francis Lopez sa Gilas Pilipinas matapos niyang ihayag na handa siyang muling magsuot ng pambansang kulay ng ating inang bayan. Samantala, patuloy namang humahanga ang mga fans sa TNT Tropang 5G matapos nilang talunin ang Meralco Bolts kahit wala na ang kanilang import na si Bolbol dahil sa kanyang injury. Pag-uusapan natin lahat ng iyan sa video na ito, kaya siguraduhin tapusin ninyo hanggang dulo. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, Francis Lopez nagpahayag na handa na daw bumalik sa ating Gilas Pilipinas. Mga sport, isa sa mga balitang ikinatuwa ng napakadaming Gilas fans ay ang pahayag ni Francis Lopez na handa na daw siyang muling maglaro para sa Gilas Pilipinas. Kung matatandaan, naging bahagi si Francis Lopez ng national team setup noong 2023 at ipinakita niya na agad ang kanyang potential bilang isang athletic wing player na kayang tumulong sa magkabilaang dulo ng court. Pagkatapos ng kanyang stint sa national team, hindi na siya muling natawagan sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone. Ngunit ngayon, tila muling nabuhay ang kanyang pangarap na makabalik. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Francis Lopez na I'm ready to represent that country again. Simple man ang kanyang payag, malinaw ang kanyang mensahe. Handa siyang mag-sacrifice at magsuot muli ng Gilas jersey kung bibigyan siya ng pagkakataon. At sa totoo lang, napakadaming fans ang sumasang-ayon dito. Sa kanyang edad na bata pa, napakalaki ang ipakitang improvement ni Francis Lopez ngayon. Bukod sa kanyang athleticism, kaya niyang tumakbo sa fast break, dumepensa sa iba't ibang position at magbigay ng enerhiya na mahalaga sa international basketball. Kung bubuo nga si Coach Tim Cone ng mas malawak na 30-man pool para sa mga susunod na torneo, kabilang ng Asian Games, hindi imposibleng maisama muli ang pangalan ni Francis Lopez. Isa po siya sa mga uri ng player na bagay sa modernong basketball. Mahaba, mabilis, athletic at kayang gawin ang mga bagay na hindi agad makikita sa statistics. Kaya ang tanong ngayon mga ka-sports, karapat-dapat na bang bumalik or makabalik si Francis Lopez sa ating national team? I-comment nyo nga sa ibaba. Samantala, dumako naman tayo sa PBA. Isa sa pinakamalaking sorpresa nitong nakaraang laro ay ang panalo ng TNT Tropang 5G laban sa Meralco Bolts kahit wala po silang import. Marami ang nag-isip na may hirapan ng TNT matapos mawalan ng serbisyo ni Bolbol dahil sa kanyang injury. Ngunit pinatunayan ng TNT na hindi talento ang panalo sa basketball. Ayon mismo kay Coach Chat Reyes, ang naging susi ay hindi laki ng lineup o individual talent kundi puso. Ayon kay Coach Chat, bago pa man nagsimula ang kanilang game plan at tactical discussion, nakatuon na sila sa tamang mindset. Alam nilang hindi sapat ang tapatan lamang ang effort ng Meralco. Kailangan nila itong higitan at iyon mismo ang nangyari. Mula umpisa hanggang dulo ng laban, kitang-kita ang determinasyon ng TNT. Kahit hindi maganda ang kanilang shooting percentage, hindi sila sumuko. Sa halip ay bumawi sila sa depensa, hustle phase at team effort. Nag-step up sina Kelly Williams, RR Pugoy, Brandon Ganilas-Rosser at iba pang local players. Sa fourth quarter, nang kailangan ng TNT ng mga malalaking plays, may mga players na lumutang at tumulong para makuha ang panalo. Ito ang klase ng tagumpay na nagbibigay ng napakalaking kumpiyansa sa isang koponan. Dahil ipinagkita nilang kaya nilang manalo kahit na wala ang kanilang pangunahing import. At para sa Meralco, isa itong babala. Dahil ngayon mas mahirap nang basahin ng TNT. Mas maraming local players ang nag-aambag at mas gumagalaw ang bola sa kanilang opensa. So ngayon, Bolbol injured, bakit hindi siya sinakay sa stretcher? Samantala, patuloy pa rin pinag-uusapan ng napakaraming fans ang injury situation ni Bolbol. Ayon sa mga ulat, nagtamo siya ng ankle injury na mangangailangan ng sapat na pahinga at rehabilitation. Ngunit bukod sa injury mismo, marami ang nakapansin sa paraan ng kanyang paglabas sa court. Napakaraming netizen ang nagtatanong, bakit hindi siya sinakay sa stretcher? Bakit walang wheelchair? Bakit kailangan pa siyang buhatin ng kanyang mga teammates? Ngunit ayon sa paliwanag ng TNT staff, mismong si Bolbol umano ang pumili na buhatin siya palabas ng court. Hindi ito dahil sa kakulangan ng kagamitan, bagkos ay personal decision ng player. Sa ngayon, ang ipinakamalagang bagay ay ang kanyang pagpapagaling upang makabalik siya sa tamang kondisyon. So ngayon, Chris Maculo, magbabalik ba sa PBA? Good news naman para sa TNT fans dahil opisyal nang bumalik
bumalik sa TNT si Chris Makulo bilang kapalit ng na-injured na si Bolbol. Kung matatandaan, may karanasan na si Makulo sa PBA at minsan na rin siyang naglaro para sa San Miguel. Kilalang kilala siya sa kanyang athleticism, scoring ability at versatility. Bagamat iba't iba ang kanyang playing style kumpara kay Bolbol, inaasang makakatulong siya agad sa TNT lalo na sa kanilang playoff campaign. Malaking tanong ngayon, makakatulong kaya si Chris Makulo para maituloy ng TNT ang kanilang momentum. So ngayon, Ginebra, isang hakbang na lang papasok na sa finals. Samantala patuloy ang pag-arangkada ng Barangay Ginebra sa kanilang serye laban sa Rain or Shine. Matapos ang kanilang panalo sa Game 3, hawak na ngayon ng Ginebra ang malaking momentum. Ayon kay Coach Tim Cone, hindi sila nagpanik kahit nahirapan sa shooting sina Justin Brownlee at RJ Abarientos noong first half. Sa halftime pa lamang, sinabi na umano niya sa kanyang mga manlalaro na ipagpatuloy lang ang kanilang depensa at disiplina. At doon ay tama siya. Pagsapit ng second half, nagsimulang uminit sina Brownlee at RJ. Ngunit ang isa sa pinakamalaking dahilan ng panalo ay si Scottie Thompson. Nagpakita siya ng all-around performance sa puntos, rebounds, assists, steals at depensa. Isa pang napansin na adjustment ni Coach Tim Cone ay ang mas malalim na rotation. Sa halip na umasa lamang sa 7 o 8 manlalaro, gumamit siya ng halos 11 players. Dahil dito, mas sariwa ang kanilang mga binti pagdating sa crucial moments ng laro. So ngayon, Andre Caracat hindi pa sumusuko. Sa kabila ng pagkatalo, nananatiling positibo si Andre Caracat ng Rain or Shine. Ayon po sa kanya, hindi pa tapos ang serye. Para sa kanya, parang isang laro pa lamang ng isang best of 5 series ang kanilang natalo. Naniniwala siyang kaya pa nilang makabalik basta manatili silang kumpiyansa at gumawa ng mga adjustment. Isa sa mga problemang nakita nila ay ang turnover na naging dahilan upang makuha ng maraming fast break opportunities ang Ginebra. At alam naman natin na kapag pinatakbo mo sina Scottie Thompson at JB sa open court, napakahirap nilang pigilan. Kaya para sa Rain or Shine, malinaw ang kailangan nilang gawin sa susunod na laro. Bawasan ng turnovers, kontrolin ang tempo at pigilin ang transition offense ng Ginebra. Kaya mga ka-sports, napakaraming mainit at pangyayari ngayon sa Philippine basketball. Si Francis Lopez gustong makabalik sa Gilas Pilipinas. Ang TNT naman ay patuloy ng lumalaban kahit wala si Bolbol. Nagbabalik si Chris Makulo at ang Barangay Ginebra ay papalapit na sa finals. Sa inyong palangay mga sports, dapat bang mapasama si Francis Lopez sa 13-man pool ng Gilas? Kaya bang umabot ng TNT sa finals kahit wala si Bolbol? Makakabawi pa kaya ng Rain or Shine laban sa Ginebra? I-comment nyo po ang inyong hinaing sa baba at babasahin ko yan. Maraming salamat sa panunood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Like, share, subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. So paano? Ingat po kayo. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!